Bagong gobernador ng Cebu na si Pambari 4, ganito pala ang buhay bago pumasok sa politika. Mga nakakagulat na revelasyon tungkol sa kanya, tutukan. Yan ang ating alamin sa video ito. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay nais ko munang hilingin sa iyo na mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Ipinanganak si Pamila Silagan Bari 4 noong Nobyembre 9, 1966 sa Cebu City, Philippines. Lumaki siya sa baybaying bayan ng Pinamungahan kung saan natutunan niya ang kahalagahan ng sipag at tiyaga. Nagtapos siya ng kursong AB Political Science sa University of San Carlos. Bagamat pumasok siya sa law school sa University of the Visayas, hindi niya ito tinapos dahil pinili niyang maging flight stewardess sa Cathay Pacific. Nagpatuloy siya ng pag-aaral sa larangan ng estratehiya sa CTC University of Hong Kong at pampublikong administrasyon sa Harvard University. Noong 2015, itinatag ni Bari 4 ang Simple Share Foundation, ang kauna-unahang food bank sa Visayas na layuning labanan ang kagutuman at malnutrisyon. Sa panahon ng Administrasyong Duterte, itinalaga siya bilang Board Executive ng Land Bank Resource and Development Corporation, kung saan nakapagtatag siya ng ugnayan kay dating Davao City Mayor Sara Duterte. Nagsilbi rin siyang bilang Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas or PFP. Kilala si Bari 4 sa kanyang advokasya sa kalusugan at serbisyong panlipunan. Sa kanyang kampanya, binigyang diin niya ang pangangailangan ng mas maayos na serbisyong pangkalusugan na umantig sa damdamin ng maraming botante. Sa kanyang panunumpa, ipinahayag niya ang pasasalamat sa mga suporta sa kanya at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbigay sa kanya ng inspirasyon na ipagpatuloy ang laban para sa pagbabago. Sa kabilang banda, si Pamila Silagan Bari 4 ay isang mapagmahal na asawa at ina. Sa isang panayam, ibinahagi niya na ang kanyang asawa ang pangunahing taga-suporta at taga-pundo ng kanyang kampanya sa pagkagobernador na nagpapakita ng matibay na ugnayan at suporta mula sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang abalang buhay sa politika, sinisikap niyang magkaroon ng oras para sa kanyang pamilya. Kilala rin siya bilang isang mahilig sa paglalakbay at sining na nagbibigay sa kanya ng inspirasyon sa kanyang mga proyekto sa komunidad. Ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang kultura at lugar ay nagpalawak ng kanyang pananaw at pag-unawa sa mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang mga personal na karanasan at ugnayan sa pamilya ang nagsilbing pundasyon ng kanyang malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Naniniwala siya na matatag na pamilya ay susi sa isang maunlad na lipunan, kaya't isinusulong niya ang mga programang sumusuporta sa mga pamilyang Pilipino, lalong-lalo na sa larangan ng kalusugan, edukasyon at kabuhayan. Ngunit bilang bagong halal ng gobernador ng Cebu, ipinangako ni Pambari 4 na magiging isang people's governor o gobernador ng masa na nakatuon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Cebuano. Ang kanyang mga pangunahing adhikain at plano ay nakatuon sa mga sumusunod na larangan. Sa kalusugan, ipinahayag ni Bari 4 na ang kalusugan ang pangunahing isyu na kinakaharap sa lalawigan. Layunin niyang mapagbutihin ang akses ng serbisyong medikal lalong-lalo na sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapalawak ng mga ospital at pagdadala ng mga serbisyong medikal sa mga malalayong barangay. Sa edukasyon, nais niyang palakasin ang sistema ng edukasyon sa lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na suporta sa mga pampublikong paaralan, pagtiyak niya sa kalidad ng pagtuturo at pagbibigay ng mga scholarship sa mga estudyanteng nangangailangan. Sa infrastruktura naman, plano niyang ipagpatuloy at pagbutihin ang mga kasalukuyang proyekto ng infrastruktura upang mapabuti ang konektibidad sa pagitan ng mga bayan at lungsod at upang mapalakas din ang ekonomiya ng lalawigan. Layunin din ni Bari 4 na palakasin ang ekonomiya ng Cebu sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga maliliit na negosyo, paglikha ng mga oportunidad sa trabaho at pagpapalakas sa ugnayan sa pagitan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ang Mandaue Chamber of Commerce and Industry or MCCI ay nagpahayag ng suporta at pag-asa sa mas malakas na pakikipagtulungan sa kanyang administrasyon. Bilang isang baguhan sa politika, ipinangako ni Bari 4 na magsasagawa siya ng mga audit sa mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang transparency at accountability. Nais niyang tiyakin na ang pamahalaan ay bukas at tapat sa paglilingkod sa mga mamamayan. Bagamat wala siyang malawak na political machinery, bukas siya sa pagkipagtulungan sa mga lokal na opisyal, kabilang na mga hindi kaalyado sa politika upang maisakatuparan ang mga programa para sa ikabubuti ng lalawigan.
Ang mga adhikain at plano ni Gobernador Pambari 4 ay nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa tunay na pagbabago at pag-unlad ng Cebu. Sa kanyang pamumuno, inaasahan ang isang mas inklusibo at progresibong lalawigan na tunay na nagsisilbi sa kanyang mga mamamayan. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Ngunit bago natin tapusin ang video na ito, ay huwag niyo sanang kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat.